anak ng baka. Ang gagaling talaga ng mga magpapasko na. Ano sabi ni Ombudsman? Bago magpasko ay may makukulong. Na big fish. Big fish. Asan na ba yung big fish na yan? Oo. Asan na yung big fish? Ano na? Nasa na? Dapat ngayong araw na to, may gawin kayo. Kapag wala, ay nako. Baka mawala ng tiwala ang ating mga kababayan. Kayo nagbitiw ng salita. Sabi nga ng mga magulang natin di baling wala kang yaman. Basta meron kang isang salita. Oh. Meron kang palabra de honor. Yun. Pag binitawan mo yung salita mo, gawin mo. Yun. Kahit anong paraan, gawin mo. Patunayan. Patunayan mo. Sapagkat pagka hindi mo ginawa yung isang bagay na sinabi mo, mahihirapan ka ng papaniwalain yung kapwa mo, yung sinasabihan mo sa susunod na pagkakataon. Ipinagtanggol ni DILG Secretary John Vic Remulla ang driver ng yumaong si Public Works Assistant o Undersecretary Maria Catalina Cabral sa kuha nitong selfie ilang oras bago ang insidente. Magugunitang kumalat sa social media ang selfie photo ni Ricardo Hernandez na background ang gilid ng Cannon Road habang makikita si Jose Cabral na nakaupo sa barrier. Umani ito ng mga batikos at espekulasyon mula sa publiko kung saan itinuring pa ng iba sa mga netizen bilang kahina-hinala ang ginawang pagsiselfie ni Hernandez. Pero ayon kay Remulla, lumabas sa investigasyon na masaya lang noon ang driver ni Cabral dahil pinangakuan siya ng naturang opisyal na tutulungan sa pagpapatayo niya ng bahay. Kaya pala happy mo. Talaga namang masaya yung mukha ni Cardo. Cardo Hernandez. Oo. Matatandaan na namatay si Cabral matapos na mahulog sa bangin sa gilid ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, ilang oras matapos na magpaiwan sa kanyang driver. Kaugnay ng balitang yan, naniniwala si Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson na dapat munang bigyan ng panahon ang pamilya ni yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na magluksa. Kasunod ito ng nangyaring pagkahulog umano ni Cabral sa nasabing sa Cannon Road. Base sa investigasyon ng mga otoridad at sa gitna ng impormasyong may naiwang computer file si Cabral na magkisiwalat ng mga proponents ng mga DPWH budget insertion. Ayon kay Lacson, may tamang panahon para talakayin ang anumang dokumento o impormasyong maaaring naibahagi o naiwan ni Cabral bago ito pumanaw. Dagdag ng senador, lagi naman niyang inaatasan ang kanyang mga staff na i-turn over sa Independent Commission for Infrastructure, Office of the Ombudsman o sa Department of Justice ang anumang dokumentong mayroon siya na magagamit sa investigasyon mula man ito kay Cabral o sa ibang source. Alas 6:22 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na! Pinagbabantaan umano ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang mga dati nitong empleyado para huwag tumestigo laban sa kanila. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, may mga natanggap siyang impormasyon hinggil sa pananakot ng mag-asawang Diskaya sa kanilang mga dating tauhan. Dalawa rin anyang congressman ang nagsabi sa kanyang hinihiritan sila ng pera ng mga Diskaya kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan ng mga sangkot sa flood control mess. Giit ng alkalde, bagaman magandang simula ang pagkakaaresto kay Sara Diskaya, marami pang personalidad ang dapat na panagutin sa batas. Yan yung binanggit ko sa iyo, Katina, nung isang araw Dumadami yung mga enterprising. Dahil dito sa flood control mess na ito, may mga nakakaisip na gumawa ng pera. Halimbawa, yung binanggit ni Mayor Vico Soto na to, binabantaan daw ng mag-asawang Diskaya ang mga congressman na magbigay sila ng pera. Ayun, di ba, money making scheme na yun. Kung hindi, isasama sila sa listahan. Alam niyo bang ngayon ang laganap na istorya, sabi nga sa grapevines ay ang mga nag-iimbestiga. Sana hindi ito totoo. Ang mga nag-iimbestiga sa flood control mess
halimbawa ay yung mga nasa ICI, Sa ombudsman. NBI, Oh. DOJ, yung ombudsman wala pa ako Wala pa. naririnig. PNP, CIDG, Ano daw? may mga nagiging enterprising na at may mga nilalapitan, siguro mga ahente nila ito, Ay, naku. na ilang mga tao na wala pa dun sa listahan at sinasabing, nakita ko yung pangalan mo iimbestigahan ka Gusto mo bang matanggal yung pangalan mo doon? Ganun naman ang style. Kung gusto mong matanggal yung pangalan mo, Parang dapat blackmailing. malagay yung kailangan niyang magbigay. Meron niyang iba nagbibigay. Siguro akala nila totoo yun. Yung iba naman scammer lang. Di ba ini-scam lang naman sila. Ginagamit yung Issue. yung pangalan ng ICI, ginagamit yung pangalan ng NBI, pangalan ng PNP, CIDG at DOJ tungkol dito. Kaya mag-ingat din yun namang iba, Katina, kaya nagbibigay, talagang siguro sila, may Guilty. mga kasalanan. Oo, natatakot. Natatakot. At yung iba naman, siguro, kung iba natatakot na mailagay doon, dahil ngayon naman, kahit na wala kang kasalanan, Pwede kang pagka ma-mention. nalagay ka doon, Oo. kawawa ka. Meron nga isang businessman Nadamay. Talagang nadamay dyan. Wala namang kamalay-malay. Nadamay siya dyan dahil kamag-anak yata niya, yung isang kontraktor, nadamay na siya. Ay, nako. Binanggit na yung pangalan niya. Oo. Dahil meron daw unang lumapit sa kanya nang hihingi, hindi niya pinansin. Sabi niya, wala naman akong kinalaman. Nabanggit yung pangalan niya. Mahirap yan pag may picture pa. Sabihin may picture kayo. May picture at yung mga ganon. Anak ng baka, ang gagaling talaga ng mga, kaya sana naman yung mga binanggit nating government agencies, yung mga investigating body, maging maingat kayo dun sa mga inilalagay dyan. Hindi yung kung sino-sino lang yung inilalagay dyan na pangalan kahit walang sala. Yes. Yung mga dapat managot. Kung pwede, pusasan nyo na ngayon. Magpapasko na. Ano sabi ni Ombudsman? Bago magpasko ay may makukulong. Na big fish. Big fish. Asa na ba big fish na yan? Oo. Si Sara lang ba? Baka yun ang sinasabi nila Yun si na Sara. ba, si Sara Diskaya na ba ang Oo, big fish? Wala bang politiko? Wala bang congressman? Di ba? Yan ang mga tanong ng aming tinanulasco namin. At tanong ng taong bayan yan. yan. Din ang tanong ng ating mga kababayan. Nasaan na yung big fish? Ano na? Nasaan na? Ilang araw na lang, dalawa. Wala. Dalawang araw. Baka wala nang ang pasok bukas di ba? Oo. Dapat ngayong araw na to, may gawin kayo. Kapag ka wala, ay nako, baka mawala ng tiwala ang ating mga kababayan, kayo nagbitiw ng salita. Sabi nga ng mga magulang natin di baling wala kang yaman, basta meron kang isang salita. Oo. Meron kang palabra de honor. Yun. Pag binitawan mo yung salita mo, gawin mo. Yun. Kahit anong paraan, gawin mo. Patunayan. Patunayan mo. Sapagkat pagka hindi mo ginawa yung isang bagay na sinabi mo, mahihirapan ka ng papaniwalain yung kapwa mo, yung sinasabihan mo sa susunod na pagkakataon. Ikaw na. Samantala, muling nagbukas ang sesyon ng Kamara kahapon ng umaga, ngunit agad ding sinuspinde bago magtanghali. Ito'y matapos aprobahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang 6.793 trillion pesos 2026 national budget sa pamamagitan ng kauna-unahang live stream bicameral conference committee. Sa kanyang closing remarks bago ang Christmas break, nag-Christmas break na ang Kongreso. Sinabi ni Speaker Faustino III na ang pagtatapos ng bicameral deliberation ay isang mahalagang hakbang sa mas malinaw at transparent na proseso ng paggawa ng pambansang budget. Ayon kay D, ito ang unang open BICAM sa kasaysayan ng Kongreso na nagresulta umano na sa isang pambansang budget na maaaring pagkatiwalaan ng publiko. Muli namang inamyandahan ng House of Representatives ang legislative calendar ng Kongreso at iniurong sa December 30 ang adjournment ng sesyon mula sa dating petsa na December 18 at December 23. Yun.